Good afternoon guys, welcome back to Kusina ni Meryl. Dito na naman tayo, meron na naman tayong bagong menu na ating iluluto. Although we've been doing this before, subalit ngayon ulitin natin with a different kind ng ingredients o sahog na sasama natin. At bang itong gagawin natin ngayon, ang pagluluto muli ng ating waterfront bistro mussel in garlic butter sauce. Ready in minutes guys. Ito yung tahong na laging nating inaasam-asam na maging ulam sa ating hapagkainan. Ang mussels o ang tahong guys na laging nakabuka, na laging inaasam ng bawat isa na sana bumuka ng matikmang mabuti ang lasa. Siyempre, guys, alam niyo naman ang tahong. Napakasarap pag nakabuka. Sino ba naman ang kakain ng shell na nakasara? Kaya guys, ito, magluluto muli tayo ng waterfront bistro mussels in garlic butter sauce na nakakasiguro tayong yummy, delicious at super sarap to the max. Siyempre, hindi magiging masarap, yummy, delicious yan, super sarap to the max kung hindi mo sasamahan ng mga sangkap o ingredients. Ayan, katulad ng dati guys, pag tayo nagluluto, inihanda muna natin ang ating mga ingredients para madali ang pagluluto natin. Ayun, makikita nyo guys, meron tayong sibuyas na onions, meron din tayong tinatawag na garlic, yung ating bawang na ayun, pinitpit na natin, at siyempre meron tayong serrano chili. Yan ang serrano chili, siyempre yan ang magpapasarap lalo magpapagana sa ating pagkain ng nakabukang tahong. Ayan. At siyempre di mawawala yung ating ginger na pampalis ng lansa at subalit nagpapasarap naman sa lasa. So ayan guys, ang ating mga sangkap na karaniwang ginagamit natin sa paggigisa ng mga bagay na ating niluluto. Subalit, ngayon this time, dadagdagan natin ng konti. Lalagyan natin ng bok choy o yung American pechay. Guys, parang gusto kasi natin merong konting gulay ang ating tahong. So, we're going to do some experimentation pagluluto ng waterfront bistro mussel in garlic butter sauce. This time, with bok choy, guys. Yan ang ating gagawin. So, guys, yan, since na-prepare na natin ang ating mga ingredients, all we have to do is maggigisa na tayo guys. Napakadali ng paggigisa natin. It will take only no more than 30 minutes to finish this one, or maybe earlier than that kasi nakahanda ng ating mga gamit. So guys, please bear with me, don't go away, and I will start the cooking. Okay? Ayan guys, back to you. Ginisa na natin yung ating bawang, sibuyas, saka luya. Ayan, ginigisa natin. All we have to do is lalagyan na natin ng ating patis yung squid fish sauce natin guys. Yan ang ginagamit natin para dito sa ating paggigisa. So, lalagyan natin guys ng konting alat lang. Ayan, 1, 2, 3, 4. Konti lang ilalagay natin guys para hindi maalat. Kung kulang man ang lasa, mamaya na natin naayusin. Tatama natin sa ating panlasa. Ganyan tayo kung magluto. Hindi yung todo natin agad. Pag medyo kumalat, dadagdagan ng tubig hanggang sa mawala ng lasa yung pinaka-main na ilalagay natin. So ano yung mga luluto natin na karne, isda, o kaya katulad na ito, mussel sa tahong. So yan guys. So ang gagawin natin yan, ilalagay natin yan. Then, ang isusunod natin guys ay ilalagay na natin yung tahong. Ayan guys, nalagyan na natin yung ating mussel sa tahong. Ayan, itukan natin dyan para sinasangkot na natin. Sasangkot na natin guys, lalagyan natin ng sabaw at tatakpan natin ng mga 5 to 10 minutes upang maluto at sumama yung sabaw dun sa ating niluluto. So guys, sandali lang. Ang ating sabaw na ilalagay, magagaling doon sa kanyang pinangalagyan dahil may butter yun guys. So, doon tayo ulit natin ikasalin yung pinaka-water o sabaw na ilalagay natin dito. Guys, ayan, nilagay na natin ng pinakasabaw yung ating tahong. Doon natin inilagay doon sa plastic na pinaglagay niya dahil yun ay may butter. Para yung butter ay magpapadagdag pa ng sarap dito sa
iluluto natin tahong. Now, what we're going to do is ilalagay na natin yung ating Serrano chili, guys. Yan, pagkalagay natin yung Serrano chili na yan, ay lalagyan natin ng konting, lalagyan natin ng cover itong ating tahong, guys. And we will cover it, or we're going to cook it for 5 minutes, guys. 5 minutes or more, that would depend. Mamaya titinan natin. So, guys, I'll see you again in 5 minutes. Okay? Tatakpan muna natin ito. Guys, ayan, luto na yung ating tahong, but meron pa tayo isasama para total na ikama ay okay na sa yung ating sabing bago nating sangkap na ilalagay yung ating pechay o botchoy, guys. Yan, nilagay natin. Muli natin tatakpan siya. Subalit bago natin tatakpan ay lalagay natin ng yan, para balang maluto yan. Guys, tinikman natin. Grabe, sarap. Talaga namang mapapawaw ka sa sarap nito. Lagi pa kasama itong pinakagulay niya. Pero tinikman na natin sa bowl na kanina dahil nilagyan natin ng panlasa. At guys, katulad nga sabi ko nga sa inyo, talagang medyo mapapalakas sa inyong kain niya. At kung meron kayong patabi, delikado ang lagay niya sa inyo. Baka masipa nyo sa sarap ng inyong kakainin. Joke lang yan, guys. Hindi nakasama yan. Ayan, tinikman natin yun, guys. Talaga naman tama-tama lang sa ating panlasa. Lasang-lasang Pinoy at lasang-lasang talagang paborito ng nakararami. Okay, guys, katulad lang dati, tatakpan muli natin ito sa ating muling pagtakip, guys. Lalagyan natin siya na slow cooking na mga less than 2 minutes or maybe 1 minute lang. We will see it. We will just watch it as it goes para hindi ma-overcook at yung pinakagulay natin. Then, tapos na ang pagluluto natin. Inaanyahan ko muli kayo, guys, na samahan nyo ako sa aking hapagkainan ngayong hapunan at matikman natin itong ating masarap na ninutong tahong. Okay, guys, thank you for watching and thank you for supporting always ang aking kitchen. At higit sa lahat, thank you for being there. Okay, God bless and see you.